Maria sa Diyos. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan ng Galilea upang kausapin ng isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." Ang ebanghelyo ay nakatuon kay Maria na ina ni Jesus. Sinabi ng isang anghel sa kanya ang tungkol sa pagsilang ng Mesiyas. Maraming mga kwento sa lumang tipan kung saan inihula ang kapanganakan ng isang taong mahalaga katulad ng kapanganakan ni Isaac, Samson at Samuel, na karamihan sa kanila ay dumating bilang anak ng isang matanda o baog na babae. Ibang-iba si Maria na nagdadalaga pa lamang. Siya ay nasa simula pa lamang ng pagpasok sa tamang gulang nang tinawag siya ng Diyos at binigyan ng direksyon na hindi niya inaasahan. Hinihiling sa kanya ng Diyos na maging ina ng kanyang anak na si Jesus. Hindi maunawaan ni Maria ang lahat, ngunit tumugon pa rin siya ng oo na may pagtitiwala. Ayon sa Katisismo ng Iglesia Katolika, sa balitang isisilang niya ang anak ng kataas-taasan na walang nakikilalang lalaki sa bisa ng Espiritu Santo, sumagot si Maria na may pagtalima ng pananampalataya at sa paniniwalang walang bagay na di mangyayari sa Diyos. "Narito ang lingkod ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ng iyong sinabi." Sa pagkasang-ayon niya sa salita ng Diyos, si Maria ay naging ina ni Jesus. Tinanggap ng buong puso ang kalooban ng Diyos nang walang kasalanang humahadlang at inilaan ang sarili ng lubusan sa persona at gawa ng kanyang anak upang maglingkod sa misteryo ng katubusan ng kasama ang anak. Napagtanto ni Maria kung gaano kahalaga ang kanyang misyon nang sabihin sa kanya kung ano ang magiging misyon ng kanyang anak. Sinabi rin sa kanya kung ano ang ibibigay na pangalan sa bata. Siya ay tatawaging Jesus. Ang mga pangalan sa Biblia ay laging nagpapahayag ng isang misyon. Ang misyon ni Jesus na ipinahayag bago ang kanyang kapanganakan ay ang maging tagapagligtas ng bayan ng Diyos, upang tulungan silang maitatag muli ang kanilang relasyon sa Diyos na nasira. Si Jesus ay tatawaging ang tagapagligtas dahil siya ay magpapagaling parehong sa pisikal at espiritual at sa gayon ay ililigtas ang mga tao mula sa iba't ibang uri ng pagkaalipin. Tuwing Pasko ay ating inaalala at ipinagdiriwang na kay Jesus ay binigyan tayo ng Diyos ng isang tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Jesus ay nakapasok tayo sa isang bago at nagbibigay buhay na relasyon sa Diyos kung saan mararanasan natin sa ating sarili ang personal na paglaya mula sa kasalanan. Kung buo din ang ating pagtugon ng oo sa Diyos, mararamdaman natin ang kagalakan at kapayapaan na siyang tanda ng mga anak ng Diyos. Paano
Paano ba natin matutularan ang Inang Maria sa pagtalima sa kalooban ng Diyos? Magtiwala at manampalataya. Maging larawan at daan ng kagalakan at kapayapaan na tanda ng mga anak ng Diyos. Paglalaan ng sarili upang maging salita, mga kamay, mga paa at puso ni Jesus sa makabagong panahon.